Anting-anting ni Lola sa Tagibulag. Yung Tagibulag na yon, yung tipo na nandiyan na sa harap mo bago mo pa makita, na kung malalaman ng iba para hindi paniniwalaan, lalo na siyempre ng mga taga-syudad. So yung orasyon na yon ay kumukontrol nga sa, naku, kaya nawala ang kulog at kidlat, sinigawan niya ni Lola mo. Kaya pag may kumukulog, agad ay sasabihin niya, sigawan mo na, gagayon yun. Basta dapat, sikreto kong gagawin. Natural na lumalabas yung orasyon na yon. Tamaan ako ng kidlat o kaya ng kulog, yun yung magiging side effect nun. Di ba ang orasyon, salita lang. Pero yung anting-anting, talaga bato na maliit, lulunukin mo, tapos paglunok mo, hindi siya pupunta sa tiyan. Nakaano lang yun dito sa ganito, sa hanggang dito lang. Hindi katulad ng iba na sinusuot lang, hindi ganon. Tuwing mahal na araw, hinihintay niya talaga yung Biyernes Santo para ibaon yung sa bayan namin ay bumili ng lupa doon dahil alam nila na maraming makikitang kayamanan sa ilalim ng lupa. Ang paniniwala po ng mga tao doon, meron pong tagabantay yung yamang napadpad doon sa ilalim ng dagat. Minsan hindi daw igat ang nandun, minsan daw ay ibang creature sa ilalim ng dagat. Noong panahon na yon, elementary pa lang kami, ang dami ng experience namin sa manggagalaw. Yun, na nakakatakot naman talaga. Ay paniniwalaan ba ng iba na makakarinig o makakapanood kung totoo yung aking sinasabi? Yun na lang. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang araw po sa lahat. Ako po ay kilala sa pangalang Sir PJ, tubong taga Mindoro. Doon na po ako lumaki, doon na po ako isinilang. At sa kasalukuyan po ay guro sa isang mataas na paaralan. Narito po ako ngayon para ibahagi ang kakaibang istorya ng buhay ko sapagkat nangyari pong naibahagi sa akin o naipamana sa akin ng aking lola ang aking kakayahan na kung malalaman ng iba kahit ng mga taga ron sa aming lugar ay hindi paniniwalaan, lalo na siyempre ng mga taga-syudad. Ang kakayahan ko pong ito ay naiiba sapagkat nagagawa ko pong patigilin o palayuin ang matalim at malakas na sound ng kulog. Ayun po, no. Good morning po, Sir PJ po, no. Bago niyo po i-explain yung kakayahan po na nakuha po ninyo nung kabataan po ninyo, pwede niyo po bang makwento po muna sa amin kung paano po ba yan nag-umpisa? Paano niyo po siya nakuha po? Ako ay malapit sa aking lola. Si Lola, ang pangalan niya ay Lola Imang. So dahil sa malapit ako sa kanya, nakita raw niya sa akin ang katangian na karapat-dapat akong bigyan ng ganong klaseng kakayahan. So ibinigay niya sa akin, and then nung maibigay na niya, bago ko kasi siya tinanggap, nasasaksihan ko kasi yung kakayahan niya na totoong nangyayari. So nung ibigay niya sa akin, nagpasalamat ako dahil ako na mismo yung makakagawa ng bagay na iyon. Paano po ba pinapasa yan? May ano po ba yan? May ritual o kaya may criteria pong hinahanap yung si Lola po? Opo. Ang hinahanap niya talaga do sa pambihirang kakayahan ko ay yung makita daw niya na matapang, buo ang loob, tapos yun, matapang at buo ang loob, yung malakas ang loob, yung hindi matatakot na gawin ang bagay na iyon. Sa pagpasa po, paano po yun ginagawa po? Pwede niyo po ba maano po yun o bawal po ikwento po? Dahil po nung panahon na yun, ako'y bata pa, 13 years old, ay hindi niya ako pwedeng mabigyan ng mas malakas na yung tinatawag namin nung panahon na yun, anting-anting. Kaya ang ipinagkaloob niya lang sa akin, yung nararapat pa lang sa aking edad, yung pagbibigay ng orasyon. So yung orasyon na yun ay kumukontrol nga sa lakas at talim, lakas ng kulog at talim ng kidlat. Kaya naiiwasan namin yung mga bagay na iyon sa panahon ng pagkulog at pagkidlat. Balikan ko po mamaya yung nabanggit niyo pong anting-anting, no? Tanong ko lang po muna, mga anong age niyo po na laman yung
ganitong practice po sa loob ng family po ninyo? Ayan. Bata pa po ako noon. Siguro simula na ako yung magkaisip, mga 7 years old. Kasi ako naman nung nag-aaral ay sabihin na natin na hindi katulad ng iba, ako talaga yung maaral. So ibig sabihin, aware ako kung anong nangyayari sa aking paligid at nasasaksihan ko kay Lola yung kakaiba niyang mga ginagawa sa mga ganong klase ng pagkakataon. Kaya naging interesado akong itanong kay Lola dahil nga close kami. So itinatanong ko sa kanya kung ano ba yung mga ginagawa niya. At sinabi nga niya na ganun daw, may kakaiba daw siyang kakayahan. Kaya nagka-interest ako doon. Sa family lang po ba pinapasa yung mga ganyan po? Ang pagkakaalam ko sa family talaga, from the mother down to the mga anak niya, and then kung sakali sa kanyang mga apo. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi pwedeng ibigay sa ibang angkan. Basta dun lang sa pamilya mismo. Ano po mangyayari kapag kunwari po pinasa siya sa ibang pamilya pa? Ayan. Effective po ba siya ganun? Kung ang pagbibigyan ay desididong tanggapin yon, magiging effective din. Pero alam naman natin na kung sakaling iba ang kanyang, ngayon tinatawag nating dugong nananalaytay, baka hindi siya completely na naniniwala. So ibig sabihin, mas karapat dapat na ibigay yun doon sa kadugo para ang paniniwala ay totoo. Pagka kasi sa iba, baka magkaroon ng pag-aalinlangan. So baka hindi masyadong maging mabisa kung sa ibang angkan ibibigay. Pwede niyo po ba ma-explain po sa amin kung ano po yung kakaibang kakayahan na Okay. naipasa po sa inyo? Paano po siya gumagana? Ganun? Okay, so malimit ko kasing nasasabi, na-experience noon, na kapag masama ang panahon, ang tatalim talaga ng kidlat at saka ng kulog. Ngayon, kahit hindi namin nakikita si Lola, nauulit sa akin ng mother ko na, naku, kaya nawala ang kulog at kidlat, sinigawan niya ni Lola mo. So, simula noon nga, nagkaroon ako ng interest. Nagtanong kay Lola, dahil nga close din naman kami, Lola, paano po ba pinalalayo ang kulog at kidlat? So, sabi naman niya sa akin, gusto mo ba na magkaroon ng kakayahan na gawin din ang ginagawa ko? So sabi ko naman, Lola, interesado po ako dyan. Kaya siguro, ibinigay niya sa akin yung orasyon na yun. Yun na may isang orasyon na dapat pagkabigay, siguro mga 1 minute to 3 minutes, kailangan din sa ulo na. Kapag hindi mo sa ulo yun, ibig sabihin, hindi dapat na mapasa iyo. So, kaya naman napunta sa akin, dahil nga interesado ako, within siguro 1 minute to 3 minutes nga, nasa ulo ko yung orasyon. So yung orasyon na yon, sabi niya, karapat-dapat talagang ibigay sa iyo. Willing ka bang gamitin yan? Sabi ko, opo Lola, itatry ko po ito. Bata pa ako noon, pero alam ko na ang aking sinasabi noon. Mahaba po ba yun yung orasyon na kailangan? Mga isang istansa. Kung sa awit ay isang istansa. Sa tula ay parang isang istansa. I'm assuming po no, na bawal po yun i-share po. No? Yes po. Bawal po talaga. Once na masabi mo yun doon sa iba, parang mawawala na ng bisa. Kung hindi mo ibibigay sa kanya talaga, mawawala ng bisa. Pero kung yun namang pagsasabi mo ng orasyon doon sa iba, ay willing ka nang ibigay, hindi mawawala ang bisa noon. Pero kung isi-share mo lang, yun mawawala ang bisa noon. Kailangan desidido ka na kaya mo sasabihin sa kanya, ililipat mo na sa kanya. Pero kung hindi naman desidido, huwag mo munang sasabihin yung orasyon na yon para manatiling may effect. Yung orasyon po ba na yan, ano po ba siya, yung ginagawa po ninyo? Halos kapareho po ba siya ng mga sa albularyo po, yung mga ganun? O iba Ay, pa po? hindi po siguro dahil ito ay salitang Kastila. Salitang Kastila siya na Kastila ba o Grieg, parang ganun. Kakaibang hindi salita sa Pilipinas. Ibang lingwahe ang orasyon na ito. Ano po ba yung pinaka naging purpose po niyan? Para lang po talaga magtaboy po ng kulog po? Opo, kasi po karamihan sa mga kabataan, karamihan sa probinsya ay na-experience yung tinatamaan ng kulog o kaya ay ng kidlat. So dahil marami ang natatakot, kaya siguro ito ay isang mabisang paraan para yung takot ng mga mamamayan doon ay medyo mabawasan naman. Yung ulan po hindi naman po kasama. Talagang Hindi kulog naman lang po. talaga Hindi siya. kasama ang ulan, hindi kasama ang hangin. Yun lang kulog talaga ang hindi naman actually siya patitigilin kundi palalayuin lang. Pahihinain siya
para hindi na matakot yung mga taga roon sa lugar na iyon na may malakas na kulog at matatalim na kidlat. Ano pong mga dapat i-consider bago po gawin po yung orasyon na yan? Ayan. So dapat walang nakakaalam na gagawin mo ang bagay na yon. Halimbawa, kasalukuyang kumikidlat at kumukulog. Titingnan mo yung mga kasama sa bahay kung hindi ka mapapansin kapag pumunta ka sa lugar na iyong isasagawa yung bagay na yon. Kasi mas mabisa kapag walang nakaalam na ikaw ay gagawa ng bagay na yon. Kasi pagka merong makakakita sa iyo, alam na gagawin mo yon, baka magkaroon ng hadlang o yung ika ngay makontra. Kaya dapat ay walang makakaalam kapag isinagawa mo yon. Pero doon po sa area niyo po sa Mindoro, may mga iba nakakaalam po na may ganun po kayong klase kakayahan po. Kapamilya din lang. Kapamilya ko, yung aking biological family, tsaka siyempre yung at present, yung aking pamilya, alam nila na meron akong ganun. Yung mga kaibigan ko, yung mga kaibigan ko doon sa lugar, alam din nila yon. Kaya pag may kumukulog, agad ay sasabihin niya, sigawan mo na, gagayon yon. Pero hindi ko naman pwedeng gawin agad-agad. Basta dapat sikreto kong gagawin. Parang wala pong nag-expect agad na. Yan, na gagawin. Kahit paambuyan nila ako, hindi pwedeng, kunwari, magyayabang ako na sisigawan ko para mapatunayan nila na lalayo. So, hindi ko pwedeng gawin yon na nandahilaang sa kanilang pag-uudyok. Dapat ay sikreto kong gagawin. May ano po ba yan? May mga times po siya na hindi siya gumagana. Ganun. Once nga na merong makakita o makaalam na gagawin mo yun, ay hindi naman sa walang bisa, kundi hindi masyadong umi-effect, hindi agad-agad. Kailangan pang paulit-ulitin mo. Pero pagka sikreto mong ginawa, isang beses lang, nawawala na ang kulog at kidlat. Paano po yung pag kunwari, pag nagkamali po kayo sa orasyon, may may epekto po yun? O nangyari na po ba? Sa experience ko, hindi pa naman nangyari. Kasi kahit isang beses ko lang yun noon na narinig kay Lola, ay parang siya dito, nakatatak na. Parang kahit pagka nandun na yun sa sitwasyon na yun, parang natural na lumalabas yung orasyon na yun. Hindi ako nagkakamali sa pagbigkas. Wala naman po siyang side effect po sa inyo? Wala naman po, wala pong side effect. Ang magiging lang nun, if in case nga na nakontra, baka sakaling tamaan ako ng kidlat o kaya ng kulog, yun yung magiging side effect nun kapag merong nakaalam sa nagagawin ko ng bagay na yun. Wala akong mangyayari sa akin, hindi ako nanghihina, hindi ako nagaganon. Basta kung ano yung aking pangkasalukuyang nararamdaman, yun pa rin kapag ginawa ko ang bagay na yun. Yun naman po yung nasasaksihan kahit hanggang sa ngayon. Kung dati nasasaksihan ng aking mga kasama sa bahay nung ako'y binata pa, ay nasasaksihan nila yung bagay na yon, ibig sabihin napapatunayan na effective. Sa ngayon naman, napapatunayan pa rin nung kasalukuyang sitwasyon dahil nga ako ay isa ng pamilyadong tao. So nalalaman na nila, alam na nila sa ganung pagkakataon na bakit biglang nawala ang kulog at kidlat. Ito po, i-challenge ko lang po konti yung po. Okay. Di po kaya na parang lang siya, yung natsambahan na palayo na talaga yung kulog po. Hindi naman po siguro tsamba. Dahil katulad nga ng sinabi ko, kaya siguro ibinigay sa akin dahil karapat-dapat akong bigyan na nandoon yung kumpletong paniniwala o malaking paniniwala na effective yung orasyon na yon. Nabanggit niyo po kanina na ayun nga po, pinapasa-pasa po siya through family po. Yes. Sa family niyo po ba, meron na po kayong nakitang pagpapasahan ng ganitong kakayahan? May napapansin man ako pero hindi pa actually buo sa loob ko na sa kanya ibigay. Pero napapansin ko naman na meron. Hindi ko pwedeng bagitin kung sino sa kanila. Basta sa kanilang tatlo, may napapansin ako na ganun. Na pwedeng pagbigyan ko kung sakaling maniniwala siya na totoo o effective yung bagay na yon. Hindi ko pa rin kasi pwedeng ibigay kapag may doubt siya na effective yung bagay na yon, yung orasyon na yon. Kailangan po biglaan talaga tapos Hindi naman actually biglaan, parang mararamdaman ko na siya yung karapat-dapat na bigyan. Tapos kung sakaling parang maluwag sa loob na tanggapin niya, yung willingness ay nandun, yun na siguro yung time na ilipat ko sa kanya.
Pero sa ngayon, dahil siguro busy pa sila, hindi ko pa masabing siya na talaga yung karapat-dapat. Kung hindi ko man makita hanggang sa huli ng buhay ko, ibig sabihin, wala akong mapapagpasahan noon. Ano po yung pang mangyayari kapag wala po na pagpasahan? Doon na po talaga mapuputol yung... Doon na po mapuputol. Ibig sabihin ay hindi naman ito anting-anting, kaya ibig sabihin, kasi pag may anting-anting ang tao, parang may kumukontra, kahit oras mo na, hindi ka pa rin makuhanin ng Panginoon. So ito namang akin ay orasyon, kaya hindi naman ito magpapahirap kung sakali mang nandun ako sa hangganan ng aking buhay. Paano po yun pag kunwari yung nakikita niya po na pagpapasahan sana ayaw talaga maniwala po? Yun na siguro ang time para pumili ako ulit, humanap ulit ng pwedeng pagbasahan. Doon naman sa aking pinagmulang pamilya, hindi na doon sa aking pamilyang kasalukuyan, doon na sa biological. Pero wala rin naman ako nakikita doon sa aking pinagmulang. Kaya siguro, kung wala akong pagpasahan ngayon, doon na matatapos yung itong kakayahang ito. Naalala niyo pa po ba yung sequence kung kanino po pinasa-pasa po yan bago po mapunta po sa inyo? Sabi ni Lola, nung panahon na yon, ay galing sa kanyang father yung orasyon na yon. So, ibig sabihin, ang alam ko lang, galing sa father niya, ipinasa kay Lola, tapos sa akin ay ipinasa. Parang 3 saling pagsasalin lang, pangatlo ako. Pero tingin niyo po maraming generations na po yung yung... Parang sa pagkakaalam ko, 3 pa lang kami. Kasi si Lola naman ay matagal bago siya lumisan sa mundong ito. Parang 88 years siya. 88 years old na siya nung mamatay. So, ibig sabihin ay sa tagal na siya yung may hawak ng orasyon na yon, saka pa inilipat sa akin when I was 13. So, ngayon, ako naman yung naghahawak nito. Ano po palang naging reaction niyo nung kayo po yung napili na Parang kasi dahil nagsimula talaga na ako'y interesado, kasi doon sa mga naririnig ko, interesado kasi ako. Kaya nung ako yung mapili talaga ni Lola, syempre, nandun yung aking, sobrang kasiyahan, ay pinagkatiwala sa akin yung bagay na yun. Bata pa ako noon kaya parang ang isip ko is tanggapin siya. Pero, hindi ko pa alam kung ano bang mangyayari, basta tinanggap ko lang. Basta nandun lang yung willingness na gawin yung bagay na yun. So, nung pong una kasi, dahil nga maraming kwento yung aking biological mother tungkol sa anting-anting ni Lola. So, ang isa sa malimit kong mapatunayan ay yung anting-anting ni Lola sa Tagibulag. Yung Tagibulag na yon, yung tipo na hindi mo alam, nandiyan na pala sa tabi mo ang lola mo. Ang lola ko. Halimbawa, naglalaro kami, nag-i-enjoy kami sa paglalaro, pero kailangan nang umuwi dahil noon naman ang mga bata may oras ng mga gawain. Halimbawa, sa umaga, mag-iigib ka muna, Pag hindi mo nagawa yun, magagalit yung si Lola. So, pag ang aming oras, sa halip na kami magtrabaho ng trabahong bahay na ini-assign sa amin, ay magagalit si Lola. So, hindi namin alam, naglalaro pa kami, hindi namin alam, nandiyan na si Lola para mapalo kami. Walang nakakakita sa amin. Ang tawag nga doon, Tagibulag. Ibig sabihin, bago pa siya makita ng mga taong nais niyang pagpakitaan, ay wala ka nang magagawa dahil nandiyan na sa front mo. So, ganun yun. Yun ang gusto kong makuha sa kanya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, bata pa ako, hindi pwede dahil hindi pa raw, hindi pa stable yung aking ugali noon. Parang pag galit ako, di galit, ganon. Hindi pa raw ako makapag-control ng kung ano-ano. Kaya hindi pa raw karapat-dapat na ako yung pagbigyan. Pero yun ang aking hinihingi. Kaso nga lang, ang kanyang ibinigay, mas karapat-dapat daw yung orasyon na lang dahil bata pa ako noon. I-challenge ko lang po ulit yung Tagibulag po. Di po kaya parang busy lang po kayo sa paglalaro tapos na-distract? Ay, hindi po. Hindi po talaga dahil wala sa aming nakakapansin. Minsan naman, ang laro naman namin yung yung ika nga ay kita mo kung may darating bang tao or kung ano pa man. Dahil noon naman panahon na yun, ang aming laruan lang kalsada Kasi magubat nga yung
hindi pa ika nga modernize ang lugar. So ibig sabihin, wala kami ibang laruan kundi kalsada. So bago ka makarating doon, yung tao na yon dapat pansin mo na. Pansin na yun. O kahit sino pa man makakapansin, lalo pangat si Lola, sasabihin ng mga kalaro mo, "Uy, Lola mo, nandiyan na," ganon. Pero walang magsasabi ng ganon. Basta ang nangyayari na lang is, nandiyan na sa harap mo, bago mo pa makita. O, parang iisipin mo, nung kabataan namin, ay, saan dumaan si Lola? Parang ganon. Saan siya dumaan? Ba't nandito na? Nung una niyo po na-experience yung gano'n, ano pong reaction po ninyo? Kasi parang nakakagulat po yung gano'n, biglang... Yes, nakakagulat siya. Kaya ang ginagawa namin, sa halip na hintayin pa na magamit ni Lola yung bagay na yun, ay itanim na sa isip namin yung aming mga responsibilidad na iniatang niya sa amin. Kailangan gawin namin sa tamang oras. Kasi nung panahon namin, nung bata kami, sa umaga, may naka-assign na trabaho. Halimbawa, magpapakain ka ng baboy, mag-iigib ka ng tubig kasi wala pa naman noong gripo, sa balon pa lang nakuha. Tapos, mangangahoy ka. Pag natapos mo na yung trabaho na yon, bibigyan ka ng time na maglaro. Pero kailangan mong umuwi bago magtanghalian dahil ikaw naman yung naka-assign uli sa pagluluto. Pagkaluto mo, kailangan matutulog ka. Ay, pagkakain pala, kailangan mong matulog. Pag hindi mo ginawa yung pagtulog, ayan, nandiyan na naman si Lola para paluin ka. So, uuwi ka na may pantalang binti dahil sa palo niya. Ganun. So, ito pong tagibulag po talaga yung gusto nyong... Gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko. So, hindi po... Kasi malimit ko siyang masaksihan. Yung bagay na yon, malimit kong masaksihan. Kaya sabi ko, yun yung gusto ko dahil ako mismo yung nakasaksi, kaya naniniwala akong totoo na may anting-anting na tagibulag. Ayun, so nung sabihin ni Lola na mas karapat dapat sa akin yung orasyon pa lang, ay yung hindi ko na naisip na kuhain pa uli yung dahil 13 years old ako nung ibigay sa akin yung orasyon. Pero si Lola, namatay siya, 15 years old ako. So, ibig sabihin, 2 years lang yung pagitan nung ibigay sa akin si orasyon. After 2 years, nawala na si Lola. So, ibig sabihin, kasi ako noon ay first year high school noong mawala si Lola. So, ibig sabihin, isa sa reason nang hindi ko na pag-i-interest uli ay yung hindi ko na malaya na hanggang doon lang pala ang buhay ni Lola. Akala ko tatagal pa siya. Siguro kung sakaling matagal pa yun, baka nabalikan ko sa isip ko na makuha uli yung tagibulag na yun kung nasa tamang edad na ako. So kaya hindi ko siya kinuha dahil ako 13 years old tapos biglang hanggang 15. So parang sa isip ko, wala pa ako sa tamang edad. So nawala po talaga sa isip niya? Nawala na sa isip ko dahil ang tumanim sa isip ko ay hindi pa ako karapat-dapat. Yung edad ko ay hindi pa angkop sa bagay na yon. Siguro may may kailangang yung katatagan ng katawan kaya hindi pa ibinigay sa akin. Pero si Lola po ba meron po siyang pinagpasahan po nun na or sa nawala? pagkakaalam ko meron. Kasi napapansin ko ngayon yun Napapansin ko na siya yung naghahawak ng anting-anting na yon. Hindi ko lang talaga hindi ko lang talaga siya pinaamin. Pero alam kong nasa kanya iyon. Kasi nakikita ko yun sa kanya. Bawal lang po talagang yung parang i-address yung ganung bagay po. Yes, opo. Siguro po, sana, in case, dahil yung pong aking pinaghihinalaan ay buhay pa hanggang ngayon, malay natin sa akin ibigay. So hanggang ngayon po gusto niyo pa rin po? Yes, gusto ko yun. Kasi gusto kong ma-experience yung bagay na yun. Lalo na sa sitwasyon ngayon, isa akong guro. So, hindi natin maiiwasan yung gulo na ginagawa ng mga bata sa classroom. So, kung hindi nila nakikita ako yung nandoon, siguro magugulat sila. Magagamit ko yung na yun o kaya magagamit ng ibang teacher na makakaalam na, ay siya, baka dumating bigla diyan si Sir. So, magaganon. So, siguro maiiwasan na magkakaroon na ng mga bata ng kunting bagay na ikangay iiwasan nilang gawin. Dahil sa kakayahang iyon. Sa anting-anting po, ano po yung pwede niyo pa po makwento sa amin dyan? Kasi parang sobrang mysterious po ng anting-anting. Oh, yung kasing anting-anting, yun ay di ba ang orasyon, salita lang, i-memorize mo lang. Pero yung anting-anting, talaga bato yun, bato na maliit,
na lulunukin mo, tapos paglunok mo, hindi siya pupunta sa tiyan, nakaano lang yun dito sa ganito, sa hanggang dito lang. Kaya pagka siya, halimbawa, nung unang panahon, ang sabi, pag mamamatay na yung tao, madaling iluwa. Kasi parang dumidikit lang siya sa part dito sa may liig. Yun is bato yun. Bato na maliit. Kakaibang klase ng bato. Ang At notion nakita ko yung sa Tagibulag na yon nung kasi ang ginagawa ng ng lola ko noon is tuwing mahal na araw, hinihintay niya talaga yung Biyernes Santo para ibaon yung anting-anting na yun sa lupa. Kung sa ngayon, ang tawag natin nagcha-charge, para ma-charge uli yung power niya for the whole year. And then, yung sa susunod uling mahal na araw, kailangan niya uling ibaon. At ipinakita ni Lola sa akin yung bato na yon. Siya ay, hindi masyadong maputi, parang kapamilya ng white, ng color na white. ano po, no? Kasi ang notion ko po sa anting-anting is yung mga nakikita niyo po sa Quiapo, yung mga medalyon, mga ganun. Ay kakaiba po. Hindi ganon. Hindi ganon yung Hindi yung mga cross-cross na kung ano-ano. Hindi po. Kakaiba po iyon. Talagang nasa loob ng katawan ng taong may anting-anting. Hindi katulad ng iba na sinusuot lang. Hindi ganon. Iba yung anting na tagibulag. Iba. Sabi ng lola, itinatabi niya sa lalamunan. Dito sa garito. Di po ba, yun, parang uncomfortable po sa lalamunan po? Sa panahon na ginagamit pa niya, pero yun nga ang kapag siya halimbawa ay mamamatay na, doon siya nagiging sagabal. Kung gusto mo na talagang mamahinga, iluwa mo siya. Pero hanggat nandun yun, hindi mo iluluwa, parang matagal kang naghihingalo. Parang kinokontra po niya yun. Yung kinokontra niyang malagot yung hininga mo. Ganun. Pero nahihirapan po kayo. Nahihirapan yung tao na may anting-anting na ngay lumagay na sa tahimik. Pag inilabas niya yon, saka pa siya mawawala ng hininga. So yung pagpasa po nun, kailangan din po niya lunukin talaga yung Yes, ituturo naman kung paano. Kung paano siya titigil doon at hindi mapunta sa bituka. Kasi pag napunta sa bituka, baka idumi yun. Baka idumi. So mawawala yung Tsaka kailangan niyang iluwa yun para ma-charge uli. Ika nga ngayon, ma-charge. Magkaroon uli ng panibagong power. Pagka yun inandun sa tiyan, hindi yun may iluwa. Kaya nandito lang yun, nakatigil lang yun dito. At yun ay naniniwala. Alam ko kung sino man yung makakapanood dito sa pamilya ko, alam nila na yun yung sinasabi ni Lola. Yun yung paniniwala namin. At saka kahit sino man na merong anting-anting, dahil uso naman ng unang panahon anting-anting, alam nila na nandun lang yun, tapos iluluwa kapag kailangan ng ibigay sa iba o kaya kailangan na nilang mamahinga ng tuluyan. Ito pong pagkwento niyo po ng mga ganyan po, wala naman pong parang consequences po yun. Wala naman po. Walang consequence yun. Ang lang nito, bali siguro, ang magiging effect nito ay paniniwalaan ba ng iba na makakarinig o makakapanood kung totoo yung aking sinasabi. Yun lang siguro yung magiging ay negative side nito. Pero dun sa effectivity nung orasyon at saka nung anting-anting, wala namang effect na masabi ko sa iba o maikwento ko sa katulad ng pagkakataong ito. Basta ang lang dito is paniniwalaan ba ng tao yung tunay na na-experience ko or babaliwalain ba nila or yun, kung hindi na ba nila paniniwalaan. Pero para sa lahat ng nanonood ngayon, ito po'y totoong nangyari sa akin. Totoo ko po itong nasaksihan. At hanggang sa ngayon po'y nagagamit ko pa. Hindi lang po ko medyo makamove on dun po sa anting-anting na nilulunok po. Kasi parang nakakatakot po siya na. Kasi ang masasabi kasi ni Lola, naririto lang talaga yun. At saka ng lahat ng matatanda sa una, alam nila pag ang usapay anting-anting, nandito lang yon. Kasi kailangang iluwa iyon. Halimbawa, noong unang panahon, yung mga matatanda sa amin, pagka naghihingalo na, sasabihin kasi ayaw pang iluwa ang anting-anting, kaya naghihirap. Ay iluwa nyo na po para mawala na ang paghihirap nyo, para matahimik na kayo. So, ganun. So, sa lahat ng naniniwala sa anting-anting, alam nila na yun ay iniluluwa bago mamatay. Parang ang una pong pumasok sa isip ko dun is para po siyang yung Darna po, di ba? Si Darna po.
Hindi ko alam kung yung naman kay Darna, fictional lang yun eh. Hindi natin sure kung talagang nilunok yung bato. Tingnan niyo po ba parang inspired po siya na may inspiration? Yes, ganon. Siguro kaya nagkaroon ng kung sino man ang si Mars Ravilo ang sumulat niya, di ba? Kaya siguro siya nagkaroon ng ganong idea ay dahil nasasaksihan din niya yung bagay na yon. May alam din siguro siya na ganun ang tunay na may anting-anting. Pero yung kanya kasi, andar na kasi special power eh. Kasi nagtatransform siya from ganon to hero. Ay ito naman hindi naman nagtatransform. Parang meron lang kakaibang masasaksihan sa'yo. Halimbawa, yung sa Tagibulag, ang mangyayari lang sa'yo, mawawala ka sa paningin ng tao at kapag nasa harap ka na ng mga tao na yun, saan ka palang makikita? Parang may kaibahan pa rin yung Darna at saka itong anting-anting. Parang ano po, no? Parang ang dami pong kwento po dyan sa Mindoro po. Kasi na-mention niya po, yan po yung may anting-anting tapos magubat po dati. Yes. Ano po ba yung pwede niyo po makwento sa amin na parang kaganapan dyan sa Mindoro po? Okay, doon kasi sa bayan namin, sa Mindoro, ay sa kasaysayan po ng Mindoro, ito'y isa sa pinanahanan ng mga Kastila. So, ibig sabihin po, kung doon nanirahan ang mga Kastila, may paniniwala po noon na ang lahat ng mga may kaya sa buhay, lahat ng mayayaman na yumao na, ay kapag inililibing, ay isinasama ang lahat ng kanilang kayamanan na naipon sa lupa. Para bang yung bagay na kayamanan niya, kailangan niyang isama kapag siya inilibing. So doon sa paglilibing na yon ay di nandun sa kanyang sa kanyang pinaglibingan yung yaman. Kaya nga ang bayan namin sa Mindoro ay marami ang nagka-interest na manirahan doon o kaya bumili ng lupa doon dahil alam nila na maraming makikitang kayamanan sa ilalim ng lupa. So meron nga doon na meron ng mayamang pamilya buhat sa Maynila. Kilalang tao dito sa Pilipinas. Marami siyang pag-aari sa Mindoro ngayon dahil binili niya yung mga part na alam niya na pinanirahan ng mga Kastila. Kasi naniniwala din siya na yung lugar na pinanirahan ng mga Kastila ay maraming ibinaong kayamanan sa ilalim ng lupa. At ako mismo ang nakasaksi na ang tawag kasi doon boycott. Pag binoycott nila yung lugar na iyon, marami talagang yaman na yung mga kagamitan ng mga Kastila na nakikita doon sa ilalim ng lupa. Ay sila ang may kakayahan na magpahukay ng gano'n. Kasi meron silang machine na pinagugulong tapos pag tumigil sa lugar na yon, ibig sabihin may kayamanan doon sa ilalim ng lupa, huhukayin nila. Yun. Kaya siguro sa paniniwala ko personally, kaya siguro lalo silang yumaman dahil sa mga bagay na yon. May nahanap po talaga sila doon. Marami silang nahanap. Katunayan sa amin ay merong isang museum kung saan ay makikita yung ibang mga nahukay sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon ay nandun pa sa museum namin, sa lugar na yan, sa aking bayan. Kayo po ba ayaw niyo po maghukay po para Parang gusto ko, kasi para sa kalaman ng lahat, ako may sariling lupa sa aming lugar at naniniwala ako na dahil yung lugar na yon ay dating bayan kung saan nakatira ang mga Kastila, malamang meron ding natatagong kayamanan doon sa ilalim ng lupa. Hindi ko pa lang sila bibigyan ng panahon dahil nga may pinagkakaabalahan pang iba. Pero siguro mapapatunayan ko kung meron doon kapag halimbawa, magpapatayo ako ng sarili kong bahay, siyempre, kailangan maghukay ng konti doon. So, iyon. Kasi yun na lang lugar ko ang hindi nahuhukay. Yung kasing iba, nahukay nila at may nakita pa rin silang ibang yaman na kagamitan ng mga Kastila. Nandun yung tinatawag namin gusi, yung mga palayok na talagang as in napakaganda, porcelana, mga yari sa ginto, mga kutsarang galing, mga ganun. Kung ano nung nakikita, na kung aanuhin, kung iyong pag-ukulan ng pansin, kapag ibinenta, pera talaga yun. May paniniwala din kami, ayon sa sabihin natin, sabi-sabi, quotation, sabi-sabi ng
matatanda doon na yun daw paglubog ng barkong kinasasakyan ni Limahong ay naganap doon din sa aming lugar. Ibig sabihin, yun daw barko na iyon ay halos ginto ang kagamitan sa loob. So nung lumubog doon dahil sa sama ng panahon, nanatili siya doon sa ilalim ng dagat. So saka ang daming restricted area doon sa aming lugar na hindi pwedeng sisirin. Siguro, di ko alam, gusto lang i-preserve o kaya mapanganib, ganun. Pero yung mga matagal nang naninirahan doon, yun ang paniniwala na nandoon din ang kayamanang naiwan ng barko ni Limahong. Ang paniniwala po ng mga tao doon sa aming lugar, meron pong tagabantay yung yamang napadpad doon sa ilalim ng dagat. Halimbawa po, ang tagabantay nila ay malaking igat. Doon po sa di nakakaalam ng igat, yun po ay eel. Meron po nagbabantay doon o di kaya po ay na once na ikaw ay mapalapit sa lugar na yon, lalabas yung eel na yon. So nakakatakot yun, nakakatakot sila. Kaya hindi na nila sinusubukang bumalik ulit doon sa lugar na yon dahil ang paniniwala nila is may nagbabantay. Baka kasi pag sisid pa nila, baka kung anong gawin sa kanila ng igat. Minsan hindi daw igat ang nandun, minsan daw ay ibang creature sa ilalim ng dagat. Basta ang paniniwala ng mga tao doon ay may tagabantay. Yan. Pero ito pong sisiran po na to, restricted po talaga siya. Kumbaga merong mga ibang makukulit lang po na Talaga as in, alam ng mga tao na bawal silang sumisid sa lugar na yon. Katulad doon sa amin sa yung cove na sikat doon sa amin, ay pinagbabawal talagang kahit paliligo, kahit lalo na nga yung pag may gamit kang pansisid, yung para makita ilalim ng dagat, pinagbabawal talaga iyon. Meron po ba kayong parang since nandiyan po tayo sa dagat kanina, tas yung sa lupa, may kwentong parang gubat naman po ba kayo sa Mindoro? Sa gubat? Ayan. Kasi nga nung una, yung aming lugar, magubat. So, uso nun yung mga yung manggagalaw, yung ikaw ay naliligaw, gano'n. Yung bang tipong pag ikaw ay naglalakad, means bigla-bigla ay parang may dumaan sa harap mo, gano'n. So, ibig sabihin ay, ang tawag namin doon, manggagalaw. Pag sabi natin manggagalaw, ang unang nangyayari, ang tao ay naliligaw, hindi alam kung saan lalabas doon sa lugar na pinanggalingan. So, gano'n. Isa rin yun sa orasyong ibinigay sa akin ni Lola. At yun ay effective din. Once na-experience ko, kasi noong kabataan ko, na mawala din naman sa gubat. Pero, nandahil sa orasyon na yon, natutuntun ko yung daan pa uwi. Pero sa ngayon, medyo parang naiba na dahil nga umunlad na yung lugar, medyo wala nang gasinong gubat, nabawasan na rin ang mga burol dahil pinatag na. Ang mga bundok ay pinatag na rin. So, ibig sabihin ay medyo, siguro kung ikaw ay naniniwala pa rin, baka sa malayong lugar na ng kapatagan, baka sa kabundukan talaga. Pero noong panahon na yon, elementary pa lang kami, ang dami ng experience namin sa manggagalaw. Yun, na nakakatakot naman talaga. Ay makukwento po ba kayong isang experience dyan na hindi niyo po makakalimutan po? Ako mismo naka-experience sa manggagalaw. Meron naman, halimbawa, pag pumupunta kami sa lugar na yon, kung saan talaga, anong tawag dito, yung mismong libingan ng mga Kastila. Kasi yung libingan ng mga Kastila na yun ay kung alam niyo yung Lalao. Alam niyo ba Lalao? Yung yung siya ay lugar na maputik. Putik yung pinakalupa nila ay putik doon. So pag ikaw ay pumunta doon, ang daming mga manggagalaw talaga. May naririnig kang boses na hindi mo naman alam kung nasaan ba, kung saan ba nagmumula. Merong bigla na lang na dadaan sa ulunan mo. Paglingon mo naman ganyan, kahit ibon, wala. Minsan ay parang basta ka na lang kikilabutan, ganun. Yun yung na-experience namin, yung mga bagay na yun, nung una-una. Pero sa ngayon nga, dahil modernized na yung lugar, ay bibihira na o parang wala na.
parang totally nawala na yung tungkol sa mga manggagalaw. May mga pangontra po ba pagka sa ganun po? Sa manggagalaw ay di ang paniniwala ng iba, kung halimbawa ikay naligaw, ay di magbaligtad ka ng damit, kung ano man suot mong damit, baligtarin mo, parang effective yon. Pero hindi ko kailanman yun na-experience yung magbaligtad ng damit. Kasi nga, ang aking pinangahawakan noon, yung aking orasyon. So yung orasyon na yun yung nag-ano sa akin kapag na-experience ko na yung bagay na yun. Yung iba ay nagbabaligtad daw ng damit pero wala akong patunay na effective yun kasi hindi ko kasi ginawa. Hindi ko nagagawa yung bagay na yun. At wala rin akong nasaksihan na ginawa yung bagay na yun. Kaya hindi ko masasabi. Since nabanggit niyo po kanina yung medyo nag-modernize na po dun sa Mindoro po. No? Sa kayo po ba, marami pa rin po bang ganyan yung mga nagpa-practice na mga orasyon doon or medyo na Hindi pa nawawala sa amin yung hindi pa nawawala sa amin yung mga albularyo na gumagamit ng orasyon sa panggagamot. Pati yung mga taong matatanda noong una, pinaniniwalaan na kaya sila tumagal ng ganong katagal ang buhay, ay naniniwala silang nagtataglay sila ng anting-anting. So marami pa rin naman doon yung mga sadyang doon nakatira na naniniwala na ang tao na yun may anting-anting. Kakaunti na lang yung istorya na gano'n, pero may pailan-ilan pa. May hanggang ngayon, may gumagawa pa ng mga bagay na yung nanggagamot na yan. O kaya, halimbawa, may sitwasyon na nanakawan ka, hindi mo alam kung sino yung nagnakaw, importante sa yung bagay na yon. Once na kayo lumapit sa kanya, napapabalik, na ibabalik yung mga bagay na ninakaw dahil sa pamagitan lang ng orasyon. Minsan nga ay nakakausap pa yung boses nung nagnakaw. Halimbawa, meron kasamang tao, anong mga tawag sa gayon? Yung parang mawawala ng malay, tapos sasapi sa kanya yung tapos dun tatanungin mismo, formal na tatanungin noong manggagamot, saan mo dinala ang gayon? Sasagot yun. Nahi-hypnotize ng manggagamot yung kasamang tao na gagawin niyang kasangkapan. Ngayon, pagka na-hypnotize na, mawawala siya sa kanyang sarili, parang mawawala ng malay. Pero pag nagkamalay siya, ibang tao na yung nakakausap niya. At ang nangyayari ngayon, pag bumalik na sa dating pag-iisip yung kinasangkapang tao, yung nangyari naman sa tunay na nagnakaw o kumuha ng gamit na hindi kanya, na babalisa. Hindi daw makatulog, hindi kung ano pa man, parang laging tulala. Kaya ang gagawin is pipiliting maibalik yung bagay na ninakaw. At marami din na-experience doon, yung mga kamag-anak ko doon, ganun na-experience yung akala nila wala nang pag-asa na maibalik, pero naibalik pa rin yung mga gamit na nawala. Sa lugar po ba ninyo sa Mindoro is marami pa rin pong naniniwala sa mga ganun, yung mga folklore po. Kasi na-mention niyo po na medyo nagwa-modern. Yung katulad ng sinabi ko, yung mismong Taal na Tagaron, yung ibig sabihin ko, doon na sila sinilang, doon na sila lumaki, hanggang ngayon naniniwala sila. Yung mga dating doon, maaaring hindi naniniwala. Pero yung mga sadyang taga roon, na doon na talaga isinilang, doon na rin sila tumanda, alam kong naniniwala sila na totoo, lahat ng mga sinabi ko dito, totoo. Dahil nga, alam natin na sa ngayon, kahit taga ron sa lugar na iyon, pag ikinuwento mo mga bagay na ito, kung sila ika ngay new generation na, hindi sila maniniwala. Pero kung yun yung matagal nang nanirahan doon, tiyak, maniniwala ang mga yon. Dahil alam kong na-experience din nila ang mga bagay na yon. Sa mga taong nanonood po nito, ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanila? Lalo na po dun sa mga hindi po naniniwala. Okay. So, hindi ko po kayo mapipilit na paniwalaan ang kwento kong ito. Ika nga po ay na lang. Kung hindi nyo paniwalaan, respetuhin na lang po itong aking mga experiences dahil ito naman po yung totoo. Hindi po ito para paniwalaan nyo o para kung ano pa man po isipin nyo. So ito po ay tunay na pangyayari sa buhay. So salamat po doon sa mga hindi naniniwala. Siguro kahit paano magkakaroon kayo ng idea na ito'y totoong nangyari nung una-una pang panahon.
Sa ngayon talaga, mahirap paniwalaan at naunawaan ko yun. Pero nung panahon na una-una, kahit taga saan ka, pagdating mo ng probinsya, maniniwala ka na nangyayari ang bagay na yon. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!